Praise the Lord. So makikinig po tayo at ang lahat nakikinig ay pinagkalooban ng pangunawa ng Panginoon. Amen? Yun po yung mahalaga mga kapatid, yung pangunawa. Amen? Hindi mo maunawaan ang sinasabi ng magulang mo kung ano-anong iniisip mo. Di ba? Nasubukan niyo po yung nagpapayo yung magulang natin dahil ayaw mo nga siyang pakinggan. Kaya hindi mo nga talaga mapakinggan. Di ba? Hindi mo maunawaan ang sinasabi niya. Dumaan din ako sa ganon. Amen? Sino pong dumaan sa ganon? Amen? Mahina. Panay good boy lahat. Mukhang pulidong-pulido ng pagkabata. Ano po? Praise the Lord. Sino pong handang makinig sa Diyos? Praise the Lord. Pagdating sa Diyos ay very active ang lahat. Amen? Full of energy. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin yung energy, yung attentiveness sa Lord. Amen? Praise the Lord. Tayo po'y tumayo at pakinggan po natin ang inihain ng Lord na salita niya. Sa John 10, 27-30, meron pong gagawin si Lord sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang lahat na nakikinig ng salita niya ay pagpapalain ng Lord. Amen? Sabi ng John 10, 27-30, sabay-sabay po natin basahin sa wikang English, kung English man yan. Yes, English nga. Sige po, sabay-sabay tayo. Now, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. 30, I and my Father are one. Let us pray. Let's close our eyes and bow our head to focus unto God and to give glory, honor, and praise to our living God. Heavenly Father, once again, we thank you dahil ang araw na ito ay pinagkaloob mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ginawa mo ito, Panginoon, upang mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa magitan ng iyong mga buhay. Lord, nabasa namin, Panginoon, ang mapagpala, makapangyarihan ng banal mong salita. Mangyari, Panginoon, ito, O God, ay matanggap ng bawat kaluluwa, Panginoon. Matanggap ng iyong mga puso at manoris ito, Panginoon, manamnam ng bawat isa, Panginoon. At Lord, habang kami narito, Panginoon, kausapin mo kami personally, Panginoon. Binubuksan namin ang iyong mga buhay at malaya ka, Panginoon, na magsaliksik sa bawat buhay namin. Lord, mayroon kang nakita na marumi, hadlang. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan sa oras na ito. Sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Psalm 66 verse 18, kung mayroon kami inaalagang kasalanan sa aming puso, hindi mo kayo pakinggan. Sa oras na ito, Panginoon, nais ka namin pakinggan, nais ka namin, Panginoon, marinig, nais ka namin, Panginoon, manamnam ang lahat ng pangungusap mo sa buhay namin. Kaya, Lord, patawarin niyo po kami at linisin niyo kami sa anumang kalikuhan, anumang karumihan sa aming mga puso. Lord, sa oras na ito, Panginoon, inaangkin namin ang pangako mo sa 1 John 1:9 na kung ikukumpisal namin ang lahat ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banalo pang kami patawarin at linisin sa anumang kalikuhan. Sa oras nito, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat, Lord, binigyan mo kami ng pribilehyo, Panginoon, upang makasama ka namin, upang, Lord, manamnaman dakila mong presensya, Panginoon. At, Lord, ipagkaloob mo, Panginoon, O God, ang tinig mo, ang boses mo, ang pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ang kapahayagan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na narito. Mangyari ito, Panginoon, O God, na ito po'y pinakaasam-asam namin, Panginoon, sa buhay namin lagi. Na, Lord, malaman, Panginoon, ang kapahayagan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Upang sa ganoon, Panginoon, makasunod kami sa iyo. Magkaroon kami ng pamantayan sa aming mga ginagawa upang matuwa ka, magalak ka sa aming mga buhay.
Salamat po, Panginoon. Have your way, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, ikaw lamang ang kumilos. Ang kaparaanan mo lamang, Panginoon, O God, ang siyang manaig sa buhay ng bawat sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, yung linggo na gagamitin. Itago niyo, Panginoon, sa iyong likuran. At ang kabanalan mo, isang kapuspusan na mangyari sa Kanya. At Lord, ang mamutawi, Panginoon, ay pawang manggaling lamang sa iyo, Panginoon. At Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat salita mamutawi upang maging pagpapala sa aking mga kapatid na narito na handang makinig at bukas ang kanilang puso para itanim ang bawat salitang manggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. My sheep, ang aking mga tupa ay nakakarinig ng boses ko, sabi ng Lord. Amen. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kilala tayo ng Diyos, kaya tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen? Sino po ang nakakarinig kay Lord? Ang nakakarinig kay Lord ay yung pong may bukas ng buhay. May puso na handang sumunod sa Kanya. Amen? Sabi ng Isaiah 28 verse 23, ipinapakita ng Lord, maging noon pa, the Old Testament, ipapakita ng Lord sa atin sa Isaiah 28 verse 23 na napakahalaga ang instruction ng Lord sa buhay natin na makinig sa Kanya. Give you ear and hear my voice, hearken and hear my speech. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, pakinggan ninyo at dinggin ninyo ang aking tinig, inyong dinggin at pakinggan ang aking pananalita, mga kapatid. Ganito kahalaga ang sinasabi ng Panginoon sa bawat pangungusap niya sa buhay natin. Sabi ng Isaiah 30 verse 21, idiniin pa ng Lord kung gaano kahalaga ang kanyang pangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano mahalaga ang boses niya at kapayagan niya sa buhay natin. And we are talking about God's voice and revelation to us. Amen? Sabi doon, and thy ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk you in it. When you turn into the right, and when you turn to the left. Meaning to say, mga kapatid, this is the work of the Spirit in our life. Siya po yung nagkukumbik sa atin. Anak, huwag kang pupudyan sa kaliwa. May panganib. Punta ka dito sa kanan dahil yan ay ligtas na daan. Amen? Sino pong nakakaranas ng pag-udyok ng banal na Espiritu? Amen? Nung kung nakakaranas ka, yan po ang katunay o patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Romans 8 verse 16, the Spirit Himself testifies that you are children of God. Amen? Yun po ang magpapatunay sa buhay natin na kung mayroon kang pag-udyok, mayroon kang leading ng Spirit, ikaw ay anak ng Diyos. Napakahalaga mga kapatid na marinig natin lagi ang boses ng Panginoon at ang kapayagan niya. Ang boses ng Panginoon mga kapatid, ginagamit niya through His Word, through the servant of God, and through Him alone directly coming from Him. Amen? Ito po yung kaparaanan ng Diyos para siya ay magsalita, mangusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit nakakalungkot dahil maraming tao may pakinig o mayroon tainga, ngunit hindi nila mapakinggan ang Lord. Amen? Dahil ang sabi ng Lord, you are not listening. Gaano ka dumalo ng gawain, but you are not attentively hearing the Word of God. The God is speaking to you. Hindi mo maunawaan ang nais ng Lord because you are not listening. Sabi ng Lord, because you are not obedient. Amen? Nagsalita siya, narinig mo, hindi mo rin ginawa. For sure, si Lord, hindi na mangungusap sa iyo. Bakit? Bakit siya magsasalita sa mga taong binabaliwala naman ang salita ng Lord? Amen? Aantayin ng Lord ang kaparaanan niyang sila'y magbalik loob at handa ng buksan ang puso nila. Napakalaga na naririnig natin, Lord. Napakalaga na mayroon siyang salita sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ito po yung paraan ng Lord sa buhay natin upang mabigyan tayo ng kasiglahan dahil
Parang ano yan mga kapatid? Uy, sabi ng amo ko, mabait daw ako at masipag ako. Anong pakiramdam mo? Ha? Talaga? Energized, di ba? Energized. Di ba? Magiging follow in. Kanina, nangusap si Lord sa buhay natin. Nung inawitan natin siya, dumaloy siya. Natutuwa siya kasi sa buhay natin. Na-energize tayo. Amen? Fully charged. Amen? Sino pong nakaranas ng fully charged kanina? Na fully charged siya. Amen? 33,000 volts. Grabe, ano po? Kaya sumasabog. Kaya kung minsan, awa ka mo yung katabi mo, parang na-electrify siya. Diba? Diba? Ganito po yung pagkilos ng Lord, mga kapatid. Pag nag-flow na yung electrifying anointing ng Lord, mga kapatid, grabe. Amen? Sino mo nakakaranas nun? Amen? Pag dumaloy sa Kanya, talagang matutumba siya. Kasi hindi niya makontain ang flow ng Spirit ng Lord. Amen? Ito po yung kahalagan, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? And then, isang dahilan kung bakit hindi niya narinig, because you doubt God in your life. May duda ka sa Kanya. Amen? Nagdadoubt ka. Sino magtitiis ng Lord para sa iyo nagdududa ka? Baliwala. Nababaliwala yung blessing ng Lord. Nababaliwala yung pangungusap mo. Amen? Tuturuan ka ng Panginoon. Sige, magtatanda ka rin. Amen? Ganito po mga kapatid yung nangyari sa prodigal son. Amen? Sabi ng ama, sige, magtatanda ka rin. Deep inside, magtatanda ka rin. Sige, yan ang gusto mo. Ayaw mo makinig. Sige, magtatanda ka rin. Lahat tayo mga kapatid, nagtanda. Amen? Bagamat bata pa tayo, nagtanda tayo. Amen? Bumalik tayo sa Lord. Sinong bumalik talaga sa Lord? Amen? Bumalik tayo kay Lord. Bakit mga kapatid? Dahil na-realize natin, buhay nga siya. Totoo siya. Amen? Kaya napakapalad natin ngayon mga kapatid dahil nasa Kanya tayo. Amen? Nasa piling tayo ng Panginoon. Nasa pangangalaga tayo ng Panginoon. Nasa kamay tayo ng Panginoon. Amen? Ito po yung attitude problem ng bawat isa kung bakit hindi nila marinig ang Lord. Amen? Ano po yung illustration ng Lord sa attitude problem? Maalala ko yung nangyari kay Elijah. Sino pong nakakakilala kay Elijah? Amen? Doon sa 1 Kings, chapter 19, verses 9 to 12, and then didiretso tayo ng 18 afterwards. Ipinakita ng Panginoon yung attitude problem ng bawat isa kung bakit hindi nila marinig si Lord. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid, sa Tagalog po. At siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon at narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Ito po yung unang pangungusap ng Lord sa kanya. What are you doing here, Elijah? Sabihin mo sa katabi mo, banggitin mo yung pangalan niya. Anong ginagawa mo rito? Yung sa pangalan niya, sabihin mo. Tatanggap ka ng pangungusap ng Lord. Sa tanong na yan, naniniwala ka? Amen? Alam niyo mga kapatid, si Elijah that time, siya po ay running away. He want to escape away from killing them because wanted po siya. Wanted dahil siya po ay propeta ng Diyos. Bakit? Dahil si Jezebel, kilala niyo si Jezebel? Hindi po yung mayroong buntot. Si Jezebel sa Biblia, mga kapatid, siya po yung false prophet. Amen? Huwad siyang guro. She came from a false teacher family. Mga magulang niya ay mga false teacher. Amen? Sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Sila ay alipin ni Baal. Amen? At ang ginawa ni Jezebel, simula nung siya po ay umupo bilang queen dahil inasawa siya ni King Ahab ng Israel. Amen? So, lalong lumaki ang ulo niya dahil siyempre reyna na siya. Amen?
reyna na siya. So, lahat ng propeta ng Diyos, pinagpapatay niya. Kasi gusto niyang mag-overrule sa lugar. Amen? Walang kukontra. Kung ano yung sasabihin niya, yun na yun. Amen? Magiging talagang reyna siya sa lahat. Amen? So, si Elijah, lamang ang nakatakas doon. Nakatakas si Elijah. Kaya ito yun. Tumakbo siya. Natatakbo yan. Lumaya siya. Dahil wanted nga siya, papatayin siya ni Jezebel. Amen? Jezebel na asawa ni King Ahab ng Israel. Amen? Alam niyo po ang nature ni Jezebel. Kaya nga mayroon tayong maririnig na Jezebel spirit. Hindi mo matatagpuan yan sa Biblia yung Jezebel spirit. But we are referring that spirit to Jezebel spirit. Sabihin yung nature niya, yung ugali niya, yung attitude niya, ito po yung pinapatungkulan. Parang tayo mga kapatid, kilala ka, may lahi kang, anong apelido mo? Yes, ganon. Di ba? May lahi kang Victorio. Bakit? Kasi gwapo kayo eh. Di ba? Ganon. May lahi kang Del Mundo. Bakit? Laki ng katawan mo eh. Akala mo nag-aantay ng gwapo. Gwapo din siya. Plus, malaki ang katawan. Di ba? Praise the Lord. Yan. Di ba? Ito po yun, mga kapatid. Kaya nga, mayroon tinatawag na Jezebel spirit. Amen? Yung Jezebel spirit na yung mga kapatid, sila po yung mga false teacher. Amen? So, sila po yung mga matay tao. Lahat ng kumukontra ayaw nila. Kailangan gusto nila, sila rin yung mag-overrule. Paano mga kapatid, nasabing ganun po? Si Namot, matatagpuan niya sa 1 King 18, wag na po. Isang righteous man yun sa Israel. At yung kanyang lupa o lupain ay adjacent sa palace, sa palasyo. Amen? Dahil palasyo nila Jezebel yun, sina King Ahab. So, gusto nilang ma-extend marahil o gusto nilang walang sagabal kung sila'y kumilos marahil. Amen? Gustong bilihin kay Nabot. Amen? Pero ayaw ni Nabot. Bakit? Mayroong sentimental value. Namana niya ito sa kanyang mga ninuno. Amen? So ayaw niya. Kahit ang presyo nun, sabihin natin 1 billion, ayaw pa rin. Amen? Dahil ayaw niya, mga kapatid, wala nang ibang parahan, kundi patayin siya. Ito po yung espiritu ni Jezebel. Amen? Kung ano yung magustuhan ko, gusto ko. Mangyayari sa akin yan, akin. Ganito po yung Jezebel spirit. Amen? So, ang ginawa niya, sagabal ka sa plano namin. Gusto namin may gawin dito sa paligid ng kaharian. Ayaw mo ipibenta yung lupa mo. Sige. Hinukay siya kalahati. Then, pinagbabato-bato hanggang mamatay. Hindi lamang siya, mga kapatid. Bakit? Ito na naman yung Jezebel spirit. Ayaw niya may tagapagmana. So, lahat ng kanyang anak na lalaki, ni Namod, ay pinatay din. Para walang sagabal, walang tagapagmana. Siyempre, kung patay na yung pamilya niya, patay na yung may-ari, kanino yung lupa? Siyempre, mapupunta na sa kaharian. Diba? So, nasa kanilang anak. Tingnan niyo mga kapatid, shortcut po yung kapamaraan nila. Amen? At gusto nila mga kapatid, ay sakop nila. Kaya pinatay nila lahat ng propeta. Mabuti na lang. Ganon si Elijah. Tumatakbo siya. Amen? Gumaganon siya. Nakatakas siya. Amen? At ganito po, susumpo na, Lord, mag-isa na lang ako. Mag-isa na lang akong propeta, Lord. Tumatakbo siya. Takot na takot. Amen? So, balikan po natin yung ating text. Sabi doon sa 1 Kings 19, 9-12. And sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon. Amen? Nangusap ang Lord, bakit ka narito? Sabi ng Lord. Amen? Sabi niya, ako'y naging totoong marubdob. Very jealous. Amen? Sa Diyos. Amen? Dahil sa Panginoon.
Sa Diyos ng mga hukbo sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Tingnan niyo mga kapatid. Amen? Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ng iyong mga propeta at ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kilhin. Kitlin. Tama? Kitlin. Kitlin, yes, kitlin. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Ito po yung pangungusap ng Lord. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa mga magitan ng isang malaki at malakas na hangin. Akala niya mahanap niya ang Lord doon sa malalakas na hangin. Minido siya mga kapatid yung malalakas na hangin. Kung reklamo ka ng reklamo, nagmamamari ka, nag-complain ka, hindi mo mahanap ang presensya ng Lord doon. Amen? Ito yung mga ugaling nais ng Lord na mawala sa buhay natin kung nais mo laging marinig si Lord sa buhay mo. Amen? Huwag kang complain na complain. Manahimik ka. Amen? Pangalawa mga kapatid, at pinagputol-putol ng mga bato ng harap ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Tingnan niyo mga kapatid. Hindi lamang hangin, pati yung mahangin. Amen? Hindi mo matatanggap ang pangungusap ng Lord kung ikaw ay nagrereklamo at mahangin din. Amen? So sabi nito, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, at pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Amen? Yun yung mga kapatid. Pagkatapos ng lindol, yun po, sa lindol, meaning to say mga kapatid, sino po yung mga nagdadabog? Hindi mo mahanap o matatanggap ang kapayagan o pangungusap ng Lord kung ikaw ay padabog-dabog. Amen? Sino pong nagluluto dito padabog-dabog? O nagmamap dito padabog-dabog? Amen? Hindi mo matatanggap ang pangungusap ng Lord. Pag ganito tayo. At pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. Apoy. Mainitin ang ulo. Sino mo mainitin ang ulo? Hindi mo matatanggap ang pangungusap ng Lord kung mainitin ang ulo mo. Amen? So, saan? At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. Yung mga kapatid, you can only find God, you can only hear God in silence. Amen? Sa katahimikan mo lamang maririnig si Lord. Di ba? Amen? Di ba pag nag-pray ka, nag-post ka for a while, tapos yung puso mo ay na kay Lord, amen? Dinig na dinig mo siya. Amen? Hindi lamang sa labas, mga kapatid mo naririnig, deep inside, naririnig mo rin. Amen? Ito po yung pangungusap ng Banal na Espiritu sa iyo. Amen? Kaya nabanggit kanina doon sa Isaiah, di ba? May pag-udyok. Saan ka pupunta? Diyan o dito? Sasabihin ng Banal na Espiritu sa iyo. Amen? Nangungusap siya. Ay, paano na kaya? Nagmamaneho ka. Grabe ang traffic. Ang dami mong sinasabi. Amen? Instead, sinasabi na ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa iyo, anak, gumawi ka na sa kanan. Sobrang traffic dyan, may aksidente. Madadamay ka lang. Ha? Eh dahil reklamador ka, grabe naman itong mga Saudi, cut sa akin. Ganyan. Wala na mga kapatid. Hindi mo matatanggap ang pangungusap ng Lord sa buhay mo. Amen? The best way is OP, sacrifice of praise. God bless you. Amen? Praise the Lord. In this way, mga kapatid, na-enjoy yung heart mo agad kay Lord. So how, mga kapatid, paano natin marinig si Lord? Sabi ng Jeremiah 29:13, if you seek me, you will find me. If you will search for me with all of your heart. Amen? With all of your heart, mga kapatid, maririnig mo si Lord sa buhay mo. Amen? Maririnig mo si Lord. Ito po yung pangungusap ng Lord sa buhay natin na nandoon ka sa puso. Amen? Puso ang papairalin mo. Tahimik ang puso mo, mapayapa ang puso mo. Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Isa pa, isara mo yung sarili mo. Sabi ng Matthew 6:66. 6:66 ha? Matthew 6 verse 6. Amen? Matthew 6 verse 6. Amen? When you pray, sabi ng Lord, close the door. When you shut your door, then pray. Sabi ng Lord, when thou pray, enter into the closet, and thou hast shut thy door.
Pray to thy Father which is in secret, and thy Father which sees in secret shall reward thee openly. Mga kapatid, that shutting of door is shutting of yourself. Amen? Shutting of all kinds of attitude, mga kapatid. Amen? Manahimik ka. Manahimik ka. Isara mo yung sarili mo. Meaning to say, mga kapatid, hindi iiral yung sarili mo. Amen? Hayaan mo kumilos ang banal na Espiritu ng Lord sa buhay mo. Amen? It doesn't mean, mga kapatid, pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ay lagi kang maghahanap ng kwarto. Hindi po. Literally, mga kapatid, ganun pong ibig sabihin. But spiritually, mga kapatid, ang gustong sabihin ng Panginoon, you have to shut yourself. Amen? Isara mo yung sarili mo. Meaning to say, mga kapatid, hindi manaig yung sarili mo. Kaya nga, nakakapag-pray ka, nararanasan mo ang Lord, naririnig mo ang kanyang boses, mga kapatid, nangungusap ang Lord kahit tumutugtog tayo rito, nagsasayawan, nag-aawitan, naririnig mo si Lord. Bakit? Kasi shut off yung sarili mo. Amen? Kaya madaling kang kausapin ng Lord. Madaling mag-flow sa iyo ang Spirit ng Lord kung nasa shut yung sarili mo. Meaning to say, hindi nananaig yung sarili mo. Pag nananaig yung sarili mo, milingon. Guwapo pala si ganda pala si distracted ka na noon, mga kapatid. Amen? Kailangan, isara mo yung sarili mo. Mag-focus ka lang kay Lord. Amen? Then matatagpuan mo si Lord, kakausapin ka niya, matatanggap mo ang pangungusap ng Lord sa buhay mo. Napakalaga, mga kapatid, na ikaw ay makatanggap ng pangungusap ng Lord. Iba, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, sabi ng Big Boss, mahusay daw ako. Sabi ng Big Boss, mabait daw ako. Diba? Yung mga amo natin sa trabaho, kung sinabihan ka ng ganon, pwede ang po. Sipag mo pala. Pag nandito ako. Diba? Kung nakakatanggap tayo ng yung appreciation, diba? Diba? Pangungusap. Hindi nyo ba nararanasan, mga kapatid? Yung, ay dumating yung may-ari ng company. Nausap kami. Kung tuwa ka, talagang di ba? Hindi nyo nararanasan yun? Ay dumating si President. Kinamayan ba nga ako eh? Di ba? Alam nyo, hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Noong ako po ay college, na-meet ko si Erap. Kinamayan ko siya. Tuntua ako eh. Vice President, kinamayan niya ako. Di ba? Di yung mga kapatid, yung katuwaan. Paano na kayo yung kausap mo, yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari? Kakausapin ka ngayon din, you are someone very special doon, mga kapatid. Amen? Pero mo, pipiliin ka sa napakaraming tao, ikaw ang kakausapin niya. Di ba? Mga kapatid, danasin niyo po yung kausapin ka ng Lord. Yung marinig mo siya. Grabe po yung changes, yung transformation ng buhay mo na mangyayari. Amen? Kaya nga nababago yung tao dahil nararanasan nila si Lord. Amen? Wanag. Ibigay mo na yung buhay mo sa akin. Diba? Kung hindi ka marunong makinig sa mga kapatid, sige, sa akin ka na lang makinig. Diba? Kakausapin ka ng Lord. Pero yun po yung ultimatum na, mga kapatid. Amen? Gagamit siya ng mga kapatid na sabihin sa iyo. Gagamit siya ng salita niya para sabihin sa iyo, ayaw mo pa. Siya na mismo. Amen? Siya na mismo. Tuturuan ka doon na magpasakop. Magpasakop sa salita ng Diyos, magpasakop sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Tuturuan ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin na isara mo yung sarili mo. Amen? Gusto mo talagang marinig si Lord, isara mo yung sarili mo. Hindi manaig yung sarili mo. Pag nananaig ang sarili mo, never at mahirap mong marinig ang Lord. Amen? Ito po yung sikreto na sinasabi lang sa atin ng Lord. Kaya nga, ito yung kamangha-mangha na nangyari sa buhay natin. Bakit? Meron ka mas malagang gagawin yata kaysa dyan eh. Bakit? Nandun ka. Diba? Marami pong makaka-observe sa atin. Bakit nandun ka lagi? Ano bang dahilan? Marami yata babae doon eh. Kaya pupunta ka eh. Hindi. Tapos nung nadala mo siya, kaya pala, di ba? Di ba? Sino nakaranas nun? Ako, nakaranas din ako ng ganon dahil ako po inakay din. Sino po ang inakay din? Di ba? Sino po yung in-invite din?
Di ba? Lahat po tayo mga kapatid, mayroon pong ginamit si Lord na tao. Amen? Kristyano. Para sa buhay natin. Di ba? So, yun po yung nais ng Lord sa buhay natin mga kapatid. Di ba? Tingnan nyo. Si Jezebel mga kapatid, yun po yung false teacher, false prophet. Amen? Sabi nun sa 1 John chapter 4 verses 1 to 3, makikita po natin kung paano siya tinukoy uli doon. Amen? Siya po ay false teacher, siya po ay antichrist. Beloved, believe not every spirit. Amen? Hindi lahat ng espiritu ay paniniwalaan mo mga kapatid, but try the spirits, whether they are from God or they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know you the Spirit of God, every spirit that confess that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Sino pong nagre-recognize na siya ay nakatawan tao, ang Diyos, sa magitan ng Jesucristo? Ito po yung pamantayan ng totoong Kristiyano, mga kapatid. Amen? Then we'll come to that later on, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng Lord. Sa verse 5 to 6 po ng 1 John 4, makikita natin kung paano itinukoy ng Lord yung pakikinig. Amen? Dahil napakalaga mga kapatid na tayo po ay magkaroon ng pamantayan kung paano nangungusap ang Lord sa buhay natin. They are of the Word, therefore speak thee of the Word, and the Word hear them. We are of God. He that knows God hears us. Amen? He that is not of God hear not us, whereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Amen? Kaya makikita natin mga kapatid, tayo na galing sa Lord, pag nasalita tayo, totoo po yung sinasalita natin. Amen? Walang pawang kasinungalingan, kundi pawang katotohanan lamang. Amen? Kundi mananagot ka sa Lord. Kung ano yung narinig mo sa Lord, sa mamagitan ng salita niya, sa mamagitan ng lingkod niya, sa mamagitan niya mismo, mga kapatid, ito po rin po yung sinasalita mo. No more, no less. Amen? Hindi mo na dadagdagan yan, hindi mo na pabawasan. Amen? Yun lang na yan, mga kapatid. Yung gagawin mo. Iba po yung God's voice and revelation ng Lord. Ito po yung salita ng Lord, pangungusap ng Lord. Ang revelation naman ng Lord, mga kapatid, ito po yung kapahayagan ng Lord. Amen? Kapahayagan ng Lord. Kapahayagan ng Lord ay yung kanyang salita. Mga kapatid, tapos na po ang kapahayagan ng Lord. There will be no new revelation to come. There will be fresh, there will be what we call illumination of His Word. Amen? But there will be no new revelation anymore. Tapos na, mga. Amen? Para malaman mo yan, maunawaan mo, at masariwa mo ang kapahayagan ng Lord, then you seek for the illumination of His Word. At siya lang mismo, ang magitan ng kanyang banal na Espiritu, ang siya magpapaliwanag sa buhay natin. Amen? Siya ang magpapaliwanag sa buhay natin. This is the grace, mga kapatid. Ito'y biyaya ng Panginoon. Hindi mo kayang gawin yan, kaya na ng Diyos lang na ibigay sa iyo. Amen? At yung kapahayagan na yan, mga kapatid, nananamnam mo yan every time na ikaw ay nakakatanggap ng sariwang kapahayagan o kaliwanagan na salita ng Diyos, mga kapatid. Di ba gumiginhawa ka? Ito yung mga ginagamit ng Panginoon sa buhay natin para lalo tayong sumigla at magkaroon ng pananabik. Amen? Magsisikap ka dahil, grabe o nga, ngayon ko lang naliwanagan yan. Amen? Dahil bukas ang puso mo. Tama yung puso mo. Pag tama ang puso mo, malapit na malapit ang grace sa buhay mo. Amen? Doon alalahanin natin mga kapatid, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang makuha yung grace na yan. Sa magitan ng ating faith lamang sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo po ay tumatanggap ng salita ng Diyos, pangungusap niya, at kapahayagan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Narinig natin yung salita ng Diyos. Ano po ang kapahayagan ng Lord sa salita niya? Mga kapatid, kung bakit ginawa ng Lord na 66 books lang yan, mga kapatid. Dahil, paano kaya mga kapatid kung hindi 66 books yan? Kung lahat ay susulat.
sabi ng John 21:25, mga kapatid, kung isusulat lahat, kung lahat ng kapayagan ng Panginoon ay isusulat, kulang ang mundong ito. Amen? Matatabunan tayo ng aklat. Matatabunan tayo ng mga listahan or mga sinasabi. Amen? Sino po ang nagsusulat ng salita ng Diyos? Yung kapayagan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kailan ko ba sinabi yun? Noong Sunday. Marahil yung kapayagan ng Lord sa buhay ko, kung ilalagay ko sa isang balikbayan box, marahil ay ganoon na karami. Amen? Ganito po mangusap si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Ako pa lamang yan. Eh kung bawat Kristiyano, mga kapatid, ganoon. Amen? Kaya nga, punong-puno, mga kapatid, mapupuno ng aklat or salita yung mundong ito. Kulang pa. Di ba? Yung mundong ito. Sabi ng 2 John chapter 1 verse 12, kaya nga hindi na sinulat lahat. Amen? 2 John chapter 1 verse 12 and 3 John chapter 1 verse 13, sinabi ng Lord doon, mga kapatid, having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full. Mga kapatid, speak face to face. Amen? Back to that. Speak face to face, mga kapatid. Hindi na niya sinulat, mga kapatid, pinasulat, dahil gusto niya pumunta na sa atin face to face. Ito po yung nararanasan natin, mga kapatid. During gawain, during pagkikipagpanayam natin sa Kanya, nangungusap siya sa atin. Amen? Kung isusulat mo ang bawat pangungusap ng Lord sa buhay mo, ito yung mga kapahayagan ng Lord sa buhay natin. Amen? Sulat mo nga yan. Diba? At mga kapatid, yung pangungusap niya sa buhay natin, even yung kapahayagan ng Lord, never na mag-contradict yan sa Kanyang salita. Amen? It is always aligned, mga kapatid, sa salita niya. Hindi siya pwede mag-contradict. Speak face to face. Diba? Parang ano yan mga kapatid bigyan ko yan ng limbawa. Mayroon ako instruction sa isang tao. Bibigyan ko na siya ng instruction ng kapiraso. Kung sasabihin ko lahat, ikikinto ko, siguro marahil ay yung tapos na yung araw, hindi pa kami tapos. Amen? Sabihin na natin, makilala niya ako, ikikinto ko yung buhay ko. Siyempre, lalagyan ko lang siya ng brief summary ng aking buhay. Amen? Then, as the days goes by, mga kapatid, habang kami ay nagkakasama, nanonood naman. Diba, Kuya Arnel? Palangiti pala tayo sa Kuya Arnel. Hindi niya sinabi sa akin, nagkwentuhan kami. Mabait palang tatay ito, napakasipag, napaka-responsible, di ba? Kristyano pala siya. Mga ganon, di ba? So, ganon po. Araw-araw, mga kapatid, nananamnam natin ang pangungusap ng Panginoon. Lord, grabe, di ba? Sino ba nakakaranas? Amen? Naranasan natin yon, mga kapatid. Ito yung kahalagaan, that our joy may be full. Amen? Kung bakit, tignan mo, yung mga taong kahit ang daming problema, ang daming trabaho, ganito yung schedule nila, nandun pa rin yung joy. Amen? Alam mo yung joy, mga kapatid, hindi mo nakikita yan, nasa loob yan, pero nagmamanifest yan sa labas. Amen? Yung happiness naman, mga kapatid, masaya siya, pero wala siyang joy inside. Amen? Peke yun. Amen? Pero yung totoong tao na may joy, mga kapatid, balik-balik na rin mo yung sitwasyon, maliwalas pa rin ang mukha niya. Amen? Kasi yung joy, mga kapatid, hindi mo kayang ikurap yan. Magmamanifest yan sa buhay natin. Di ba? Kaya kung palagi yan mong nararanasan si Lord, nararanasan mo yung joy niya, kaya nga nagkakaroon ka ng magandang mukha. Ito yan, mga kapatid. Tignan mo yung katabi mo. Tanongin mo sa kanya, ilang taong ka ng Kristiyano, ilang buwan ka ng Kristiyano. Grabe, tignan mo yung before at saka after. Di ba? Iba. Di ba, Kuya Jerome? Iba daw, Sabi ko na nga ba Praise the Lord. Di ba? Ganon talaga, mga kapatid. Dati pangit ka, ngayon, gwapo ka na. Gwapo na. Di ba? Habi? Praise the Lord. Ganon po talaga, mga kapatid. So, doon po sa 3 John, chapter 1, verse 13, ipinakita na naman ng Lord doon.
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee. Tingnan niyo mga kapatid, di ba? Kasi gusto niya, pakipanayam mo si Lord. Ang dahilan na Lord doon mga kapatid, para ikaw ay lumapit sa Kanya, maranasan mo siya. Amen? Siya mismo yung mangungusap sa iyo. Kaya nga hindi na sinulat lahat. Amen? Kaya maraming nagtatanong, lahat ba nasa Biblia? Bakit ganyan lang kanipis? Di ba? Ito yung mga dahilan mga kapatid. Amen? Tatlong dahilan yan mga kapatid. Tatlong supporting verse na binibigyan ng Lord. Marami pa yan. Marahil ito namin yung binigyan ng Lord sa akin. As the days goes by, I believe natagdagan ng Lord yon sa buhay ko. Amen? Ito po yun mga kapatid. Gusto niya manamnam mo na ikaw mismo personally, face to face, ay kausap ng Lord. Di ba araw-araw kausap natin siya? Sino po ang nakikipag-usap sa Kanya? Araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. Di ba? Pumupunta tayo sa Kanya in prayer. Di ba? That prayer ay magkakaroon ng kabuluhan, yung prayer mga kapatid, kung natanggap mo ang pangungusap ng Lord. Kasi communication yung prayer. Huwag kang salita ng salita. Bigyan mo ang pagkakataon si Lord na marinig mo siya. Amen? Salita ka ng salita, kaya hindi mo siya marinig. Kasi mag-push ka naman, ibigay mo naman, Lord. Nagtanong ka, ikaw rin ang sumagot. Lord, gusto ko ng ganito na asawa, Lord. Di ba, Lord, ikaw yung nagbibigay? Ikaw din ang sumagot, di ba? Hayaan mo siya si Lord. Lord, sino ba yung gusto mong ibigay na kapartner ko? Sino yung binata rito? Amen? Binata. Amen? Siya na ba talaga, Lord? Oh, Lord, siya talaga, Lord. Siguro marahil dahil, matagal na rin kami. Di ba? Hindi. Ikaw rin sumagot noon. Di ba? Hayaan mo si Lord. Anak, hindi dahil sa mahal mo siya kaya yun yung gusto ko sa'yo. Paano na kaya kung sabihin ng Lord yun? Totoo yun, mga kapatid. Hindi basihan na mahal mo siya, kaya siya yung kapartner mo na ibinigay ng Lord. Amen? Kung minsan hindi mo siya mahal, pero yan ang binigay ng Lord. Hindi mo siya kilala, hindi mo siya mahal, kasi hindi mo siya kaano-ano. Di ba? Pero ibinigay ng Lord. Wala kang gagawin doon, kundi sumunod kay Lord. Mas mainam na sumunod kay Lord. Amen? Mas mainam na sumunod kay Lord. Kaysa sumunod sa sarili mo. Sabi ng Acts 5:29, it's better to obey God rather than man, rather than yourself. Amen? Mabuting si Lord ang nasusunod sa buhay mo. Lord, meron akong girlfriend. 10 years na kami. Paano pag sinabi ng Lord, anak, pinagpilitan mo yung sarili mo. Kung bakit kayo tumagal dahil pinagpilitan mo yung sarili mo. Hindi siya. Hindi siya. Mayroon akong nilaan para sa'yo. Yan katabi mo Kamisan ka nun. Di ba? Ganon si Lord sa buhay natin mga kapatid. Amen? Then, dahil kay Lord, kaya nga mga kapatid, He is our everything. Dahil kay Lord, mamahalin ko siya. Dahil kay Lord, pakakasalan ko siya. Dahil kay Lord, sasamahan ko siya sa kanyang buhay. Amen? Dahil kay Lord. Kaya nga mga kapatid, mas matimbang yung dahil kay Lord. Amen? Hindi dahil sa pag-ibig, mga kapatid. Amen? Mahal na mahal ko siya, Lord Hindi. Matibay yung naniniwala kang bigay siya ng Lord. Kahit anong mangyari, mga kapatid, siya pa rin at siya pa rin. Amen? Kahit kumisan, nagbabataong ka ng kutsilyo, Lord, siya pa rin. Siya pa rin, Lord. Di ba? Siya pa rin. Yan. Kasi kumisan, nadidemonize. Amen? Siya pa rin. Lord, ayaw ko yung inasal niya Anak, siya pa rin yung asawa mo. Wala kang gagawin, kundi tulungan siya. Magtulungan kayo. Mahalin mo siya. Amen? Napakahalaga mga kapatid na, Lord, salamat. Binigay mo siya sa akin. Amen? Yun po yung mahalaga. Kahit dumaan ba kayo sa apoy, dumaan ba kayo sa kung ano-ano mga kapatid, yung pinagdaanan ni Elijah, dumaan sa malalakas na hangin, bagyo. Amen? Dumaan sa earthquake. Amen? Dumaan sa sunog. Amen? Kung minsan, yung mga dumaan sa sunog, kalahati talaga
puti dito, itim dito. Ha? Pero siya pa rin. Meaning to say, mga kapatid, lahat ng mga pinagdaanan nyo yan, kahit nung una ay slim siya, sexy, pero after a year, 2 years, 3 years, 4 years, mukhang lomba na siya, siya pa rin po yung mahal mo. Amen? Kung katabi mo yung asawa mo, I love you with the love of the Lord. Matibay po yung with the love of the Lord. Amen? Not only I love you because I love you, but I love you with the love of the Lord. Amen? Kaya nga matibay lagi, mga kapatid, yun ang gagaling kay Lord. Amen? Sa buhay natin, kailangan everything si Lord sa buhay natin. Amen? Yung relasyon mo sa Kanya, matibay, umaangat pa rin yung relasyon mo sa Panginoon sa Kanya. Amen? Kaya nga mayroon kang asawang babae, sister wife. Asawang lalaki, brother, husband. Amen? Matibay yung relasyon natin kay Lord. Amen? Yun po yung pinakamataas na relasyon dito sa balat ng lupa. Amen? Sino po ang may asawa at tinatawag siyang sister wife, brother husband? Amen? Kailangan ma-emphasize yun, mga kapatid. Sino ang asawa mo? Siya. Asawa ko yan. Mga kapatid, sa pananalita pa lang natin, igalang na natin. Siya po yung sister wife ko na binigyan ng Lord. Di ba? Doon pa lamang, mga kapatid, nakakapag-evangelize ka sa taong nagtanong. Amen? Kasi nandoon yung pagrespeto, nandoon yung talaga ingat ka na ino-honor mo siya. Amen? Dahil galing sa Diyos, mga kapatid. Amen? Diba? Sino ang gustong mag-asawa? May pag-asa pa. Wow, yung sabihin, anong pag-asa eh? Hindi. Darating yan, mga kapatid. Amen? Sino gusto makaanak? Mabuong pamilya? Amen. Praise the Lord. Magkakaanak kayo. Amen? Just claim it, mga kapatid. Amen? So, ito po yung nais ng Lord. Pakibalik po natin sa sa ating text, sa John 10, 27 to 30. So, my sheep listen to my voice or hear my voice. And I know them and they follow me. Sabi ng Lord. Amen? And next, I give unto them eternal life. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. And they shall never perish. Hindi sila, mapapahamak. Amen? Neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi sila kayang agawin sa aking kamay. Naniniwala ka na hawak tayo ng Lord? Bakit tayo hawak ng Lord? Mga kapatid, ito po yung freedom. Hahawakan ka ng Lord kung nagpapahawak ka sa Kanya. Kaya nung simula nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay mo, sabihin, mga kapatid, Lord, hawakan mo ang buhay ko. Take control of my life. Amen? Overrule to my life. Talaga, binigay mo na kay Lord. Binigay mo lahat talaga kay Lord. Sino po talaga yung talagang fully talaga, wholeheartedly binigay na kay Lord ang buhay niya? Sabi ko na nga ba, kunti pa lamang eh. Diba? Kunti pa lamang talaga eh. Masarap kayo manood, Lord. Diba? Ang daming pang reservation kasi. Diba? Pero ito yung nais ng Lord, mga kapatid. Kung gusto mo, kaya nga, ito yon mga kapatid. Makikita mo sa isang taong talagang hindi pa niya talaga fully binigay yung buhay niya kay Lord para hawakan ng Lord, para i-control ng Lord, para pagharian ng Lord. Tingnan mo. Pag dumaan yung problema sa kanya, dadabog, nireklamo, tapos mag-feel yung kanyang faith. Amen? Mag-faith po yun. Mga kapatid. Ito po yung taong hindi pa talaga sinusuko yung buhay niya kay Lord. Wala pa yung sinasabi niyang, Lord, take control of my life. Hold my life. Pagharian mo yung buhay ko, Lord. Wala pa. Hindi pa siya humahantong sa ganoon. Amen? Ngayon, alam niyo na kung sino yung kapatid na hindi pa talaga fully surrendered kay Lord. Amen? Tulungan natin sila. Amen? Handa ba tayo? Kaya nagpapalakasan tayo, mga kapatid. Nais ng Lord. Kasi mga kapatid, pag hindi pa fully, mga kapatid, hindi kanya hahawakan ng Lord. Amen?
Alam niyo ang katayuan natin doon, Lord, I give you my life. O sige, hawakan kita. At tapos, ito na naman, meron siyang nakita, complacency. Kita niya, Lord, okay yung mga barkada na yun. Ikaw mismo yung umalis. Amen? Lord, baka hindi mo na ako dadalo kasi masarap manood ng TV. Pero kaya akong inaabangan. Ganon, kuminsan. Amen? So, ikaw mismo yung umaalis. Pero si Lord, mga kapatid, pag binigay mo yung buhay mo, hahawakan ka niya, walang pwedeng umagaw sa'yo. Amen? Walang pwedeng umagaw sa'yo. Ikaw lang yung aalis sa Kanya. Kaya hindi ka talaga fully na hinahawakan ng Panginoon. Alalahanin niyo mga kapatid, mayroon tayong freedom lagi kay Lord. Amen? Gusto niya yung talagang nagkukusa ka. Gusto niya ikaw yung talagang lumalapit sa Kanya. Gusto niya ikaw yung nagsasabi, nagdesisyon sa buhay mo. Amen? Si Lord magtuturo lamang para i-guide ka niya. Ikaw magdedesisyon sa buhay mo. Amen? Di ba mga kapatid? Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, verses 35 to 37, ipapakita ng Lord. Dahil idadaan ka niya sa lahat ng yan, susubukan ka niya. Kung talagang siya talaga yung Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos na kinatiwala mo yung buhay mo. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang maghihiwalay sa pag-ibig ng Lord sa buhay natin? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. Ito lamang, nakatikim. Mag-asawa sila. Hindi lang nakapagmerinda. Parang ayaw ko na yung asawa ko. Hindi niya masustain yung aking pamimirinda. Yung mga kapatid, isa lamang yun. Napakaliit lang yun, mga kapatid. Amen? Sana naman galing yung asawa ko, late na naman dumating. Yan. Mga minor problem, mga kapatid, bumibigay na. Amen? Kaya susubukan ka ng Panginoon, mga kapatid. Kahit anong mangyari, mga kapatid, maniwala siya, maniwala ka, na kayo ay galing sa Lord. Amen? Binigay siya sa Lord, binigay ka rin sa Lord sa buhay niya. Ayun po yung matibay, mga kapatid, na panghawakan natin. As it is written, for thy sake we are killed all day long, all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Amen? We are more than conquerors through Him who love us. Higit pa tayo sa mananagumpay, mga kapatid. Ito yung pangako ng Lord sa buhay natin. Kung nasa Kanya ka, kung ibinigay mo na yung buhay mo sa Kanya, talagang mananagumpay ka. Overcomer ka. Ano man ang problema, wala yan, para lang sandwich lang yan. Di ba? Sisiw lang yan. Di ba? Waipik yan. So what kung hindi kami matuloy? Kahit naka-mindset na yon. So what? Mananaig yung purpose ng Lord. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him, to those who have been called according to His purpose. So what kung natuloy ka, naranasan mo ngayon, yung gusto sabihin ng Lord? Hindi. Meron siyang gustong ipabaon. Meron siyang gustong ipabaon. Amen? Meron siyang gustong iparanas sa'yo. Kasi opening prayer ka pa. Ikaw pa yung closing prayer. Ba't ka aalis? Hindi ko na naman alam na ang schedule pala, Huwebes ng gabi. Di ba? Akala ko, Friday ng gabi. Di ba? Eh, nandun ka. So, si Lord talaga napakabuti niya, mga kapatid. Amen? Ito yung sinasabi ng Lord, Lord, uunahin ko yung gawain mo, kaya hindi kami natuloy. Di ba? Di ba? Kasi kami naka-assign sayang yung blessing. Di ba? Praise the Lord, mga kapatid. Ito po yung pagkilos ng Lord sa buhay natin. Amen? Ipinapakita ng Lord sa buhay natin, hindi ikaw, kundi ako, sabi ng Lord. Amen? Ano sabi ng Psalm 23 verse 1? The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Hindi na yung gusto mo, kundi yung gusto ng Lord. Amen? Lord, kung na yung gusto mo, di yun. Di ba? Madali ka makomfort doon. Amen? Mga kapatid, simula nung tayo po nakipagrelasyon sa Kanya, siya na po yung may gusto sa buhay natin. Siya yung masusunod sa buhay natin. Amen? Ang ganda po nung susunod na sa John 10, 27 to 30. Habang nakaupo ako,
excited na akong sabihin yung sinasabi ng Lord. Amen. John 10 po. Yan. So, sabi niya, my Father, which gave them me, binigay kayo ng Lord. Ako binigay. Amen? Is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen? Grabe yung pangako ng Lord, mga kapatid. Pag ibinigay mo na kay Lord yung buhay mo, kahit anong bagay, mga kapatid, sino man yan, walang pwedeng umagaw sa iyo. And the best dito, mga kapatid, sabi ng Lord, si Lord mismo nagsabi nito, I and my Father are one. I and my Father are one. Sabi doon sa verse 28, I give unto them eternal life, and they shall never perish. Verse 30, I and my Father are one. Iisa lang sila. You cannot separate God and Son. You cannot separate God and Lord Jesus. They are one. Amen? They are one. You cannot also separate. You cannot also forget Old Testament and go to New Testament alone. Amen? They are one. Na-recognize si God the Father mostly in Old Testament. Na-proportionay lang si Lord. Nanaig ang pangalang Father, God, sa Old Testament. Pero sabi ni Lord, I and the Father are one. The New Testament and the Old Testament are one. Are one. You cannot say you are a Christian, that's why you are a New Testament Christian alone. You are a Christian for the whole Bible. Because I and my Father are one. I gave them eternal life. My salvation. What is the revelation of the Lord? Noon hanggang ngayon, mga kapatid, isa at isa pa rin ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan. How would you say that the Old Testament saints are not saved? They have also God. Amen? Mayroon din silang Diyos na kinilala. God the Father. Amen? And Jesus said, I and the Father are one. At mayroon ka ngayon, during the Old Testament time, tayo po yung New Testament time, we recognize Jesus as God. Amen? Dahil yun po yung pagkapakilala ng Diyos Ama na nakatawang tao siya sa pamamagitan ng Jesu Kristo. Kaya through Him, ito yung faith natin, through Him, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? So, ligtas ba yung mga mananampalataya doon sa Old Testament? Yes. Yes. Eh, sa New Testament, sabi ng Lord, should be through me. Eh sila, wala pang through me doon. Paano? The revelation of the Lord, mga kapatid. I and the Father are one. Meaning to say, mga kapatid, isa lang yan. Old Testament and New Testament are one. The same Scripture, the same Word of God. Amen? So, ipinakita ng Panginoon dito, mga kapatid, that Old Testament are more on prophecy. Amen? And New Testament is fulfillment. Amen? So, this is a continuation. You cannot ignore Old Testament and only adopt New Testament. You should adopt both. Old and new. Amen? Kasi yung prophecy, ito yung fulfillment. Amen? Paano? Ganito, mga kapatid. Umpisa natin kay Abraham. Sabi ng Romans 4 verse 3, Abraham is justified by faith. We are also justified by faith in the New Testament. Even Abraham was also justified by faith. There's only one way for salvation. And that is to be justified by faith. You have faith in God,
during the Old Testament. You have faith in Jesus in the New Testament. Sabi ng verse 30, I and the Father are one. Amen? Iisa lang. The way is isa lang. See? For what says the Scripture, Abraham believed God. Believed God, believed God, believed God. And it was counted unto him for righteousness. Tingnan niyo mga kapatid. Righteous siya because he believed God. We are also righteous because we believe Jesus. Who is Jesus? He is God. I and the Father are one, so siya ay Diyos, mga kapatid. Amen? So, ano ang purpose ng law sa buhay natin? Ano ang purpose ng law sa buhay natin? Ipinakita pa ni Abraham dyan sa verse 23 and 24 kung paano siya mismo ay na-justify din ng faith. Amen? Sige po, ipakita natin. Now, it was not written for his sake alone. Hindi lamang siya, mga kapatid, but it was also imputed to him. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Amen? Ito yung go on, go on, go on na sinasabi, maging kay Abraham, mga kapatid, naligtas siya. Amen? He has salvation because of his faith in God. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, yung bang batas ay maililigtas ka niya? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi. Sabi ng Galatians 3 verse 11, you cannot be justified according to the law. Amen? Sabi doon, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. The just shall live by faith. The righteous shall live by faith. The just shall live by faith. The righteous shall live by faith. By faith, by faith, by faith. Amen? By faith in God, by faith in Jesus. By faith, either of the two, they are one. You will be saved. Amen? But the thing is that we are now in the fulfillment wherein we know that law itself cannot be save you. Kaya nga, siya mismo ang nakataong tao. Amen? So, anong kalagayan kaya nila? Kung ang batas pala during the Old Testament ay hindi nakakapagligtas, ano ang kalagayan nila? Ano ang kahalagaan ng batas sa buhay nila at sa buhay din natin, mga kapatid? Bakit? Yung Biblia ay binubuo ng Old Testament at New Testament. Sabi ng Galatians 3 verses 24, ipinakita ng Panginoon na yan ay isang, sabihin natin, tutor yan, or what we call the schoolmaster. Amen? Siya po yung maglilid sa atin para matuklasan natin. Sabi dito, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Amen? That we might be justified by faith. May Tagalog ba? Yes, dapat Tagalog. Ano pa ang kautusan ay siya naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, di ba? Mga kapatid, upang tayo ay ariing ganap sa mamagitan ng pananampalataya. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sa mamagitan ng batas, mga kapatid. Amen? When we talk about batas, lagi natin naiisip yung Ten Commandments. Amen? Pero actually, mga kapatid, nearly 600 commandments ay nandoon. 600 laws are there. Kung tutukuyin mo yung Ten Commandments, anong sinasabi ito? Do not, do not, do not. Do not steal, do not kill, do not bear false witness against your neighbor. Do not, do not, do not, do not, panay do not. Amen? Panay do not. Pero yun, mga kapatid, yan po ang ginamit ng Diyos sa buhay natin para buksan tayo sa kasalanan. Ma-distinguish natin kung kasalanan. Kasalanan pala ito. Kasalanan pala. Kasalanan pala. Diba? Kasalanan pala. Kaya pala bumaba si Diyos Ama sa magitan ng Jesucristo at akuhin niya ang kasalanan kasi makasalanan kami. Diba? Kasi yung batas, kung nabuhay ka sa batas, donut, ito na po yung kasalanan. Amen? Binuksan ka niya sa kasalanan. Itinuko yung kasalanan. Dinescribe yung kasalanan sa buhay natin. Di ba?
So ito po yung kahalagaan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, Old Testament, nabuhay sila sa batas, wala pa silang dispensation of grace. Paano sila naligtas? Paano sila naligtas? Kasi they are also justified by faith. Amen? They are also justified by faith. Paano yung sinabi ng Lord? Amen? Paano yung sinabi ng Lord? Na sa mamagitan lamang niya, sabi ng John 4:14-6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. It's through me, sabi ng Lord. How about the Old Testament saints? Hindi pa ako kilala doon. Doon na prophecy na yun, mga kapatid. Doon. Hindi lamang nagkaroon ng kaganapan doon, yung prophecy. Nagkaroon ng kaganapan dito sa New Testament. Amen? Sabi ng 1 John chapter 5, verses 1 to 13, basahin po natin, mga kapatid. Makikita po natin. Unahin natin yung, sige po, yung 1 John 4:4 muna. Sundan po natin. Whosoever believes, sa Tagalog, yon, Tagalog, kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak, at anyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa iyo kaysa nasa sanlibutan. Di ba? You are of God, little children, have overcome them because greater is He that is in you than he that in the world. Yun yung mga kapatid, yung nasa atin ng Espiritu ng Diyos ay higit pa sa anumang klase ng Espiritu ng mundong ito. Tinukoy ng Lord dito, mga kapatid, sa 1 John chapter 5, verses 1 to 13, whosoever believe that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that love Him, that begot love Him, also that is begotten of Him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandment. For this is the love of God, that we keep His commandment, and His commandment are not grievous. Then, for whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Who is he that overcomes the world, but he that believes that Jesus is the Son of God? May kapatid, yung mga maliligtas lamang ay yung pinapaniwalaan na siya ay Son of God. At siya po ay nagkatawang tao. This is that came by water and blood. Even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. It is the Spirit that bears witness because the Spirit is truth. Meaning to say, mga kapatid, lahat ay nagsimula. First of all, paano ang creation ng Lord? Sa magitan ng physical. Pamagitan ng natural. Amen? Nagkatawang tao tayo. May tao tayo in terms of flesh. Ito po yung natural. Amen? And then, here comes spiritual after that sa buhay natin. Amen? Nakakilala tayo sa Panginoon. Likewise, ganito po yung illustration din ng Diyos sa ating buhay. Nagkatawang tao siya sa magitan ng tao, sa katawan. And then, nakilala natin siya, and then later on, binuksan niya ang spiritual sa buhay natin. Amen? Kaya nga natatalakay lagi yung water sa buhay natin, tsaka yung spirit. Amen? So, if we receive the witness of men, and the witness of God is greater, for this is the witness of God, which He hath testified of His Son. Next po. He that believe on the Son of God has the witness in himself. He that believe not God has made him a liar, because he believed not the record that God gave of His Son. Tingnan mga kapatid. Ito po yung patunay sa buhay natin, na kailangan mong manalig kay Jesucristo na siya ay Diyos. Amen? That they are one. Son, He and God are one. Amen? And this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in His Son. Galing sa Kanya. Sa Kanya, yung life na yan, mga mating nanggagaling. Amen? He that has the Son has life. Paano na yung hindi na nanalig kay Jesucristo? Di wala silang buhay na walang hanggan. Amen? Bakit
Ang pamantayan nila Old Testament lamang. Then, ano ang kapayagan ng Lord? Ano ang fulfillment ng Lord sa New Testament? Siya ay nagkatawang tao. Kailangan i-honor mo yon, kailangan paniwalaan mo yon, at sa mamagitan nun, doon ka maliligtas. Amen? Doon ka maliligtas. Why so many people, they don't believe Jesus Christ? He is God. He is from God. Nagkatawang tao siya sa mamagitan ni Lord Jesus. Amen? Paano yung kaligtasan ng mga lumang mananampalataya during the Old Testament time? Bakit si Lord ba nagkulang? Where are they now? Some ay already in the third heaven because yun po yung grace ng Lord sa buhay ng bawat isa. Hindi mo kayang turuan ng Diyos. Kung sino yung gusto niyang dalhin doon right away, wala kang magagawa. Amen? Buhay ka pa, i-rapture ka niya, sino makikialam sa iyo? Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? We have Elijah, we have Enoch. Sino makikialam? Pag i-rapture ka, walang makikialam. Amen? So magkukulang ba ang Diyos sa kanyang mga anak? Noon, hindi natin sila inabutan, pero nakilala natin sila na sila yung mga anak ng Diyos. Ano ang patunay ng Diyos sa buhay natin? Na sila rin ay maliligtas at talagang magkaganapan yung New Testament sa buhay nila. Na sa pamamagitan ng Jesucristo, sila lang ay maliligtas. Amen? Sabi ng 1 Peter chapter 3 verses 18 to 20, pinakita ng Panginoon kung paano siya nagpakilala doon, nagturo pa doon sa mga namatay na mananampalataya. Amen? Sabi doon, for Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. May Tagalog ba? Sige, Tagalog po. Sapagkat si Kristo man ay nagbata, hindi dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Naniniwala tayo doon? Na siya po ay nagbata, He was suffered and died on the cross. Amen? On the third day, He rose again. Amen? Naniniwala tayo doon. Then, naiyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Yung mga espiritong nasa bilangguan, mga kapatid, ito po yung mga Old Testament saints, yung mga mananampalataya doon sa lumang tipan. Amen? They didn't recognize Jesus, but they are saved. They have that salvation. Nasaan sila? Some already in third heavens. Ilan po lang po yung mga kapatid na pinili ng Diyos. Amen? And then, yung iba nasa second heaven. Then, ang sabi ng Lord dito, by which also He went and preached unto them. Amen? Pinuntahan at pinangaralan. Doon. Amen? Pinuntahan siya. Bakit? Paano nangyari ito, mga kapatid? Ito po. Nung siya po ay namatay sa krus, this is between the death of Christ and the resurrection. How many days? Ilan lang po yung nakikinig? Alam niyo mga kapatid, pag nakuha niyo po yung mensaheng ito, it will bring you to a higher level. Amen? This is from the death of Christ to the resurrection in an interval of 3 days. Okay? That 3 days, where is God? If He is God, where is God during the 3 days? Where was Jesus that time? Ito yung tinutukoy niya. Amen? Yung pinangako doon, the prophecy there, is the fulfillment now in the New Testament. Hindi nagkulang si Lord. Hindi nagkulang ang Diyos para gawin yan. At ginawa niya yan during the time of His death. Nako niyo mga kapatid? Pumunta siya doon sa mga patay na mga mananampalataya. Mga kapatid, patay ang katawan, but they are alive. When you are justified by faith, exempted ka sa kamatayan.
you have eternal life. Nabasa natin kanina sa ating text doon sa John 10:28. God has given you eternal life. Old saints, new saints, mayroon silang buhay na walang hanggan. Amen? Meaning to say, mga kapatid, hindi kayang wala ng kamatayan yung kanilang kaluluwa. Amen? Sila po ay buhay. Nakuha nyo? Alam nyo, mga kapatid, pag nakuha nyo po ito, then, malaki po ang maidudulot ng buhay ninyo. Someday, somehow, in your life, somebody will approach you, somebody will ask you, paano mo sila sagutin, paano mo sila isiran ng bagay na ito. Marami akong encounter ng mga Kristiyano na backslide dahil hindi sila makasagot. Amen? Bakit namatay si Lord doon? Sabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? Hindi pala sa Diyos. Umalis na ako. Umalis na sa pananampalataya. Kasi wala silang pag-unawa. Amen? Hindi sila binigyan ng pag-unawa ng Lord sapagkat, kaya nasabi ko kanina mga kapatid, ano yung 3 reasons, the 3 major reasons why you cannot hear God? The third reason is you are doubting God. Amen? Kaya, hindi nila makuha. Ngayon, during that time, the 3 days time, si Lord nagpunta doon para magpakilala siya doon. Amen? Mga kapatid, balikan po natin. Hebrews 9:27. Minsan lang pinagkaloob ang buhay, pagkatapos niyan, paghukom. Noong tinanggap mo si Lord, nagkaroon ka ba ng kamatayan ng kaluluwa mo? Hindi. Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Doon pa lamang justified ka na by faith. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Nung ikaw ay namatay sa flesh mo, amen, flesh lang yun namatay. Pero yung kaluluwa mo, hindi. Okay, hindi. Saan napunta? Dinala ng Lord sa second heaven. Okay? Ganito rin ang nangyari doon sa mga Old Testament saint. They were justified by faith. Naniwala sa Diyos Ama. Amen? So where were they now? Nandoon sila sa second heaven. Buhay sila doon, mga kapatid. Wala yung katawan nila. Buhay sila doon. Amen? Ngayon, during that period from death to resurrection, the 3 days na sinasabi ng mga tao, where's Jesus? Kung namatay siya, sino ngayon ang magro-rule ng mundo? Amen? Mga kapatid, nandoon pa rin si Diyos Ama. Amen? Never na iwanan niya yung throne niya sa buhay natin. Nandoon siya. Overseer pa rin siya ng buong mundo. Amen? Kaya niyang gawin na magkatawang tao siya, kaya nga siya ay Trinitarian. Amen? Mayroon Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, that they are one. 3 persons in one God. Nakuha niyo? So, si Lord nagpunta doon, kaya nga fulfillment, mga kapatid eh. Hindi magsasalita ang Diyos na maliligtas ka sa mamagitan ng Jesucristo lamang. Kung sino man ang hindi mag-honor kay Jesus Christ bilang nagkatawang tao ako sa pamamagitan niya, hindi siya maliligtas. Totoo ang sinasabi ng Lord. Amen? Hindi siya nagkulang. Sa kanyang pagkatao, nung nagkatawang tao siya, ginanap niya ang dapat ganapin lahat, mga kapatid. Amen? Pati yung mga nandoon, na mga lumang mananampalataya, mga kapatid, mga Old Testament saint, pinuntahan niya para sabihin niya, ako yung tinukoy. Doon sa mga tinuro sa inyo. Amen? Nagpakilala siya doon. For sure, maniniwala sila dahil sila po ay nandoon na sa spirit realm. Amen? Maniniwala sila. Kasi fulfillment na yung sinasabi ng Lord sa buhay nila. Amen? So, sinabihan din sila doon na siya yung kaligtasan, antayin niya ang kanyang second coming. Sila ay mapapasama. Nakuha niyo mga kapatid, kung bakit may fulfillment. Kaya nga New Testament, fulfillment yan, mga kapatid, fulfillment.
nandiyan ang kaganapan. Kaya nga yung manandoon, napropasay natin yung mga kapatid yung Isaiah, sinabi ng Lord. Isaiah 9, 6 and 7. Di ba? Pinopropasay siya. Amen? Pero hindi siya nakilala physically. Amen? Kaya ganun. So, ang faith nila ay sa Diyos Ama pa rin. Amen? Sa Diyos Ama pa rin. Pero ngayon, na nasa dispensation of grace tayo, ang faith natin nga kay Lord Jesus. Amen? Dahil siya yung Diyos na pinakilala ng Diyos Ama sa buhay natin. At siya yung kaligtasan natin. Wala nang iba kundi siya lamang. Kaya kung magtatanong sila, paano yung mga taong nauna? Still, hindi nagkulang ang Diyos. Si Lord Jesus, nung siya po ay namatay sa krus, pinuntahan siya doon. Mga kapatid, hindi wag niyo pong isipin na patay siya. Buhay siya, mga kapatid, patay lang yung katawan. Amen? Kasi 100% man siya during that time. Pero yung kanyang kaluluwa, spirit, mga kapatid, buhay yan. Amen? So, pumunta siya doon para magpakilala doon, ako yung kaligtasan. Amen? Sa kanilang buhay. So, naganap po mga kapatid yung fulfillment sa buhay nila. Amen? Ito po yung sinasabi ng Bible sa atin. Tingnan po yung prophecy. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be under his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Tingnan mo mga kapatid. Siya rin po yung tinutukoy, Diyos Ama. Amen? Na nagkatawan tao sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen? Naging parabola nga lang doon sa kanila. Yung salita ng Diyos malalim. Amen? Kaya nga, dito sa New Testament, ipinaliwanag ng Lord na pakilala siya doon. Amen? Na siya ay kaligtasan. Siya lamang sa mamagitan niya. Kaya mga kapatid, makikita ninyo, some people, ayaw nilang maniwala kay Lord. Naniniwala sa Diyos. Ano ang katayuan nila? Sila po ay sumusuway sa Diyos. Bakit? Wala na tayo sa Old Testament. Nandito na tayo sa New Testament. Fulfillment. Ito na yung inihayag, ito na yung kapahayagan ng Lord sa buhay natin. Na si Jesus Christ lamang ang kaligtasan. Amen? Yung paniniwala na doon, pag mag-iisik sila doon, binaliwala mo ang New Testament. Amen? E paano na yung sinabi ng Lord? I and the Father are one. Then nawala ka na. Then sasabihin, propeta lang si Lord. Hindi rin. Paano magiging propeta siya? Ay siya ay muling nabuhay. At siya po yung inintroduce na siya yung Son of God. O siya yung Diyos mismo, mga kapatid, na nagkatawan tao. Kaya mga kapatid, marami pong, kaya nga sabi doon sa 1 John chapter 4, marami manlilinlang, marami pong Jezebel na umiikot-ikot, amen, na naglipara, nandyan na, lumalabas, para linlangin niya ang kanyang mga anak. Linlangin niya yung mga mananampalataya ng Diyos. Amen? Anong ginagawa nila? Pinapatay tayo, pinupersecute para sa ganon. Pag hindi ka matibay sa iyong pananampalataya, bibigay ka. Amen? At gusto nila mag-overrule. Kaya matitig yung mga kapatid, nandiyan na yung Illuminati. Gusto pa rin ang hawakan pati kalapati. Ginagamit nila lahat yan, mga kapatid, para lamang hawakan ang mundo. Amen? Ginagamit nila yung pera nila para bilhin ang kaluluwa mo. Para ma-win over nila. Amen? Mag-ingat tayo, mga kapatid. If you have that faith in Jesus Christ, stand firm. Manatili ka dyan, hindi ka pababayaan ng Lord. Amen? Huwag mong ipagbibinta ang pananampalataya mo dahil lang sa pera. Mawawala yung mga pera na yan. Amen? Sabi ng Mark 8:36, what would a man be profited if he gains the whole world and loses his life in the process? Ano mapapala mo? Ariin mo na lahat ng kayamanan ng mundong ito. Mamamatay ka din.
Ang tanong, saan ka? Is it to heaven or to hell? For sure to hell. Pero ikaw na natili sa pananampalataya mo. Pinaglaban mo yung pananampalataya mo, hindi mo pinagpalit, then sa langit ka. Amen? Sabi ng Matthew 6:19-21, yung mga kayamanan ng mundo na yan, na ina-afteran mo, yan ay masisira, mabubulok, mawawala. Yung mga tinatangkilik mo, mawawala yan. Pero si Lord, hindi siya mawawala. Amen. Kaya nga mga kapatid, kapahayagan ay tapos na. Yung kaliwanagan na lamang ang inaasam-asam natin. Amen. Bakit tapos na? Sabi ng Revelation 22 verses 18 and 19, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Otherwise, pananagutan mo kay Lord yan. Mananagot ka kay Lord. Amen. Tapos na, mga kapatid. Ang sa atin na lang, yung makipagpanayam ka sa Kanya, makinig ka sa Kanya, upang manamnam mo pa yung mga ibang kapahayagan ng Lord sa buhay mo na sariwa at pang-unawa ang ibibigay ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya patuloy yun, mga kapatid. There are two kinds of understanding in the Bible, which is the literal meaning and the figurative meaning. Amen? Literal means, ito po yung inuunawa mo sa pamamagitan ng sarili mo na pangunawa. Kung ano yung nakasulat, literally, yun lang po yung pag-unawa mo. But the figurative meaning, ito po yung pangungusap o sariwang kapahayagan ng Diyos sa buhay natin. These are all the illumination of the Word of God. Amen? We have the Word of God literally. We have also the illumination of His Word. After tayo doon sa illumination, mga kapatid, yung kaliwanagan. Illumination means yung understanding ng Kanyang salita. That understanding, mga kapatid, hindi mo na unawaan yan. Grace ng Lord yun. Ibig sabihin, sa Kanya lang manggagaling. Amen? You cannot earn the grace of God by works, even good works. You can only earn through faith in Jesus Christ. Amen? If you have faith, then you have the access to that grace. Amen? Kaya ka nagkakaroon ng kaliwanagan dahil ganun po kalalim yung pananampalataya mo. May pananampalataya ka, then palalim ng palalim yan, mga kapatid, madali mo siyang unawain, madali mo siyang marinig, madali mong liwanagin ang sarili mo dahil ganun yung pananampalataya mo kay Lord. Amen? Kasi biyaya ang pinag-uusapan natin dyan, mga kapatid. Wala kang pwedeng i-work out para makuha mo. Amen? Sino po dito ang nagtyaga, nagsigasig para siya po ay maging Kristiyano? Hindi, mga kapatid. Ginawa ka ng Lord. Tinawag ka ng Lord. Pinili ka ng Lord. Sabi ng John 15:16, You did not choose me, but I have chosen you, says the Lord. Amen? Ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Tayo ang pinili ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang karapatan na magmalaki. Wala kang karapatan na magyabang. Dahil si Lord ang pumili sa iyo at sa akin. Amen? Ito po yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Nakaligtasan sa buhay ng bawat isa. Maging yung mga Old Testament saints, ligtas sila at may fulfillment sa buhay nila. Amen? Kailan ang lahat ng tao na mananampalataya ay pupunta sa third heaven o sa langit, sa immediate presence ng Diyos? Kung si Lord ay babalik muli. Inaantay natin yung second coming niya. Amen? Doon lang tayo dadalhin doon sa third heaven o pinaka-presence ng Lord. Ito po yung inaantay natin. Amen? Wala pa yon, pero ginanap ng Lord yung fulfillment sa mga lumang kapatid natin. O yung mga matatandang kapatid natin. Luma. Matatanda. Right term is matanda. Kapatid. Amen? Nakakatandang kapatid. Amen? Praise the Lord. Pinuntahan pa rin siya. Di ba? Ako pa rin.
Kaya yung Biblia, perfect. Perfect yung Bible. Amen? Nangyari doon prophecy, fulfillment dito, hindi pa rin nawala ng pag-asa yung mga yon. Pinuntaan pa rin sila ng Lord. Ako yung kaligtasan na tinukoy. Amen? Kaya sila ay ligtas. Amen? Nandoon pa rin yun mga kapatid. Bakit kailangan ng Lord na mapakilala? Kasi siya po yung darating. Amen? Siya po yung darating. At makikilala ng bawat nananampalataya sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Sino po naniniwala? Sinong gusto marinig si Lord? Marinig na marinig. Kaya nga hindi na sinulat ng Lord yan lahat. Kasi gusto kong kausapin. Amen? Gusto niyong kausapin tayo ng Lord lagi? Sino po yung pag kinausap si Lord ay nagsusulat? Magsulat kayo mga kapatid. Kinausap ako ng Lord. Ito yung sinabi. Sometimes mga kapatid, parang puzzle. Amen? Nakakategoras yan mga kapatid sa sinasabi ng Lord na well-favored, favor. May label yun mga kapatid. Gaya ni Moses, well-favored siya. Directly, kinakausap. Amen? So mga favor din, pero hindi kagaya ni Moses na talagang all throughout his life, napaka-humble niya. Gusto mo talagang magkaroon ng well-favored sa Lord. Highest favor sa Panginoon. Patuloy kang magpakumbaba. Patuloy kang magpakumbaba. Amen? Huwag mong itataas yung sarili mo. Amen? Kailangan mag-decrease yan. Sabi ng John 3:30, as you decrease yourself, God is increasing in your life. Amen? Habang nagdi-decrease yung sarili mo, tumataas naman si Lord sa buhay mo. Yun si mga kapatid, si Lord ang lumuloob sa iyo. Amen? So yung buhay mo ay may kabanalan. Amen? So yung mga hindi ganon, umabot sa antas, na kagaya ng antas na pinaabot ng Lord kay Moses na well-favored siya. Nangungusap ang Lord sa magitan ng vision and dreams. Amen? Pag well-favored ka na ng Panginoon, mga kapatid, kinakausap ko na, Anak Alan. Anak Alan. Yan. Mangungusap na sa'yo direkta. Si Lord. Amen? Sino pong nagnanais nun? Amen? Grabe mga kapatid, ang pakiramdam na kinausap ka ng hari ng mga hari. Amen? Grabe yung level na ibibigay ng Lord sa buhay mo. Amen? Talagang itatransform ka doon. At nais ng Lord sa kanyang mga anak, nagaganap yun sa buhay natin. Amen? Pag nagaganap yung mga kapatid, napakatibay mo sa iyong pananampalataya. Amen? Napakatibay mo. Kahit magluto ko na magluto buong araw, hindi ka papagurin. May joy ka pa rin. Kahit mag-transport ka na mag-transport buong araw, kahit malalayo, kahit 117 kilometers, balikan. Kahit 500 plus kilometers, mag-transport ka, balik-balikan yan. Amen? Hindi ka papagurin, hindi ka magsasawa. Bakit? Kasi nandoon yung pangungusap ng Lord sa iyo. Amen? Grabe ang favor mo doon, mga kapatid. Amen? Pasisiglayin ka ng Lord, palalakasin ka niya, pagagaling ka niya. Kung gutom ka, bubusugin ka niya. Kung wala kang tulog, energy. Amen? Energy ang ibibigay ng Lord sa buhay mo. Amen? Napakasarap po yung marinig si Lord. Napakasarap na matanggap ang kaliwanagan ng kanyang salita. Amen? Ito po yung pinakakaasam-asam ng bawat isa sa atin. Amen? Sino po ang nag-aasam na marinig niya at matanggap niya ang kaliwanagan ng Lord? Sige po tayo po ito yung lahat. So marapat lamang na ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri. Deserve pa ni Lord sa buhay natin ang pinakamataas na papuri para sa Kanya? Deserve ba ni Lord ang lahat ng papuri sa kabila ng ginawa niyang lahat sa buhay natin? Kaya ba nating ibalik sa Kanya ang lahat? Unang-una, of course, yung buhay natin.
Kung yung pagsasabi ng pagpupuri sa Kanya, mayroon pang limitasyon, mayroon pang reservation sa buhay natin, how about when you are saying, or God will tell you, anak, offer your life unto me. Amen? Paano na kaya? If you cannot give the highest praise unto God, wherein He deserves, paano kaya yung buhay natin? Na isuko natin sa Kanya. Sino po yung handa na? Sino po nagsasabing, Lord, you deserve all the highest praises? You deserve everything, Lord, sa buhay namin. Lord, yung kapahayagan mo na kami ay ligtas, wala kaming kamatayan, buhay kami lagi, Panginoon. Mamatay man yung katawan namin, ipagpagpatuloy namin yung buhay sapagkat we have that eternal life. Amen? Sino naniniwala doon? Amen. Sino magsasabing, Lord, you deserve? Amen. Come on, let's give that word to God. Ibalik natin sa Kanya. And declare right now that we have that privilege to say unto our living God, Lord, you deserve. Hallelujah. Come on, let's raise our hands and tell to God through this song, you deserve, Lord.
deserve all praise. Father, we love you as we worship you this day. Father, we love you as we worship you this day. Come on and sing, you deserve. You deserve the highest praise, oh God. And we are bringing you, Lord, that highest praise before your very eyes. Come on. You deserve, you deserve, you deserve all our praise. All the praise. Come on, you deserve, Lord. You deserve. You deserve. You deserve all the praise. You deserve. You deserve. You deserve all the praise. You deserve, Lord, for what you have given unto us, Lord, that eternal life. Ito yung binabalik namin sa iyo, Panginoon. Yung buhay namin. Yung gamitin mo kami. Yung, Lord, paghahanda mo sa buhay namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon, na paglingkuran ka. Binabalik namin ito sa iyo, Panginoon. You deserve all the praises, Lord. Yeah, Lord, we say praise to you, glory to you. We say hallelujah, hallelujah to the King. Hallelujah, we will sing forever. Hallelujah to the King. Hallelujah, we will sing forever. Hallelujah to the King. Hallelujah, we will sing forever. Hallelujah to the King. Hallelujah, we will sing forever. Hallelujah to the King. Hallelujah. Hallelujah, we will sing forever. Sa nga po, Panginoon, patuloy at patuloy kami, Panginoon God, naluluwalatiin ang iyong dakilang pangalan. Lord, salamat, Panginoon, tayong kapahayagan sa buhay namin. Sa magitan ng iyong salita, sa magitan ng banal mong Espiritu, sa magitan mo, Panginoon, na nangungusap sa buhay namin. Salamat, Panginoon, hindi ka nagkulang. Maraming bagay, Panginoon, o God, na hindi namin maunawaan. Pero Lord, habang kami nagpapatuloy sa iyo, ipinapaunawa mo, Panginoon.
Salamat, Lord. Inaabot mo ang aming pangunawa upang ipaliwanaan, Panginoon, upang ipaliwanag sa amin ang iyong salita, Panginoon. Lord, kung nagkaroon, Panginoon, ang pag-asa at fulfillment ang mga matatanda naming kapatid, much more kami, Panginoon, na Lord, naniwala kami sa iyong salita at ipinamuhay iyong salita. Lord, mangyari ang iyong nais. Dalangin namin, Panginoon, yung biyaya mo, Panginoon God, ay maabot namin. At mabuhay kami, Panginoon, ayon sa pangungusap mo. Balang araw, Lord, kagaya ng sinabi mo, kami hindi depende lamang, Panginoon, sa pangungusap mo. Ayaw mo, O Diyos, na maging handa ang aming mga buhay upang ikaw'y mapakinggan, upang matanggap ang iyong kaliwanagan sa buhay ng bawat isa sa amin, upang kami makasunod at manatili kami sa may pananampalataya. At sa tatag ng panahon, Panginoon, makikita ka namin, makakasama na ka namin, makakapiling ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga anak na nagbukas ng kanilang mabuhay at puso upang tanggapin ang magpagpapala mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil may kaligtasan sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi ka nagkulang upang alagaan ang iyong mga anak, upang bigyan kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Lord, sa pamamagitan mo, may kaligtasan. Sa pamamagitan mo, Panginoon, may pag-asa. Sa pamamagitan mo, may katuparan. Salamat sa iyong kapahayagan. Salamat sa iyong pangungusap. Patuloy mo, Panginoon, ugad na sariwain. Patuloy mo, Panginoon, ugad, dalhin mo kami ugad sa presensya mo upang matanggap namin, Panginoon, ang mangungusap at kaliwanagan ng nais mong iparating sa buhay ng bawat sa amin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Tulad ng aming inawit, Panginoon, we are bringing you, O God, all the highest praises unto your name. For you alone, O God, you deserve the highest praise, you deserve the highest glory, you deserve the highest worship. And this is our prayer in Jesus' name. And all the people of God will say,